Yun! Okay, so finally makakapag-update na naman tayo sa mga kalapatids. Okay, so simulan natin ang updates dito sa oregano natin. Let's go! Yan, oh. Yung oregano natin parang puno na. Actually, ang dami na nating binawas, kaya lang ang bilis talaga nila kumapal. So nagtanim ulit tayo dyan. Tapos binigyan tayo ni Top Gun ng lemongrass. Nagtanim tayo doon. Yan, mga buhay na yan. Ayan, oh, mga buhay na, oh. So pag naipagtatapon na natin to, pupunuin natin to ng oregano all the way there. Okay, so nakita ko kasi ano siya, nakakatulong siya sa lamok. Okay. So update ko kayo dito. Pasensya kayo, may hagdan. Kaya may hagdan kasi nilinis natin yung alulod na yan, yung gutter na yan. Kasi napansin ko last year, may dumadapong netoy dyan para uminom lang. So ibig sabihin nag-stuck yung tubig. And then napansin ko, gawa nung tiles sa ibabaw. Okay, dahil may ginawa sila last time. So, una kayo sa mga ibon natin. So as usual, ito yung mga stock bird natin na cock. Okay? So yan yan, ito yung lahi ni Apple Cider. Yung nanalo sa OLR. Ito yung lahi ni Big Balls, yung nanalo naman sa Madras. That's 480 miles. And then ito naman yung winner natin sa club, si Wolverine. Tapos ito naman yung ating KW na 110. Tapos ito lahi din ng Apple Cider na may pasok na $1 million genetics. Tapos ito yung lahi ni Mix. Okay. And then yung mga splash na yan, lahi ng Nevada Boy, inbred or not. Okay, and more. So itong dark na yan, that's Wolverine. Ito, ano nga ba lahin ito? Gabi Sablon. Okay. And then dito naman sa hen section natin, ayan, oh, mga gusto kumain. Ang lalakas kumain kaya ang lalakas dumumi. So ito yung lahi ng gabi natin. Ito yung producer natin ng first place. So marami na itong pinroduce na winner sa tulang. Itong gabi na to. Yan. Yan gabi na yan. Tapos ito naman yung full sib ng nanalo sa AGN. Equal first. Dapat first talaga. Naging number 2 siya sa clocking for di namin alam na dahilan, pero siya ang nauna talaga na nag-drop. Okay? And then kailangan pa niya tumakbo somewhere para lang mag-clock kasi yung unang binabaan niya hindi siya talaga nag-clock. Parang nag-iisip din eh. So tapos ito yung lahi ng Sim 72, yung winner ng 165 miles, tsaka producer ng combined winner. And then ito yung lahi ni KW220. And then ayun yung ating best kittel. Ayun yung lamons na white. So ayan sila. Pag tinawag mo yan, magkakagulo yan, oh. Ayan, so nagmo-molt na sila, guys. Ayan, kitang kita naman. Okay, tapos ito yung flyers loft natin. Mamaya natin sila pawawalan. Ayan, oh, kakalinis lang natin pero ang dumi na naman. Alam niyo naman yung mga yan. So ayan yung mga ibon. Ang dami. So 90% nung batch na to is anak ng winner. Anak ng winner, anak ng combine winner, anak ng full sib na winner. Basta lahat may out of winner. Okay, so mas naniniwala ako sa
winner-winner kaysa mag-breed ka ng walang resulta. Okay. So, at saka naniniwala rin ako sa technique ng breeding. Kung paano mo sila i-breed. Okay? So, kung mag-observe kayo sa mga pedigree nung mga sikat at nananalo, meron sila laging common denominator pag nag-breed sila. Okay, so hanggang doon na lang tayo, pag-isipan nyo kung ano yun. Okay, so comment na lang kayo kung may tanong kayo. Pakita ko sa inyo kasi yung iba nagtatanong bakit daw yung mga relax sa Pilipinas laging may white. Wala namang kaso yun dahil nakapag-produce din tayo ng may ganon. So pakita ko sa inyo yung kamukha ng mga Jansen Relax dyan sa Pilipinas. Okay? Okay, so pakita ko sa inyo yung okay. So ito yung ganito yung sa Pilipinas, lagi may white na ganyan. Pero parang mas splash pa dito. Ito anak to nung combine winner na si Sim 77. So yun yung tinatawag natin na Jan Sim. Kasi ang nag-develop na noon, although it's out of Jansen Relax. Pero since nawala na si Mr. Dan Severns ng Jansen Relax, siya na yung nagpatuloy nung mga original na Jansen Relax. So, ang tawag ko ngayon is Jan Sim, short for Jansen ni Sim. Okay, so ito yon. Anak to ng Sim 77. Si Sim 77 ay winner ng combined winner. So, ibig sabihin, 4 na club yung tinalo niya. Siya yung nanalo sa Mid Valley Combine. First place sa 200 miles. So, ito yung anak niya. It's actually throwback. Ang tatay nito is may pagka-pencil na blue bar. And then, ang hen is blue check. So, yan ang nilabas. Sad to say, namatay na yung hen kasi sobrang tanda na din. So, on and off na yung condition niya. So, ito, kakaawat lang natin pero yan, nagre-recover na siya. Kasi nagsusubo siya dati. Ayan. Mapapansin nyo, may pagka, ayan o, hindi lang dumami masyado yung puti niya. Pero naglalabas talaga sila ng mga ganong kulay. Pero ang original talaga, mostly mga blue bar, blue check, dark check. So may papitik-pitik na puti. So pakikita ko naman sa inyo yung ama nito. Okay? Para lang may idea kayo. Sa mga nagtatanong ng Jan Sim or formerly known as Jansen Relax. So, nagde-develop din tayo ngayon ng mga grizzle tsaka white out of mga Jan Sim. So, ito yung isa sa mga nauna ko na palabas. Okay? Ito yung hen. So, sobrang niya liit pero ang gandang hen. Okay? So, out of Jan Sim to. Mailap lang guys. Oh. So, anak naman to ni Sim 32. So, winner siya ng 165 miles. At nag-produce din siya ng combined winner sa Mid Valley. So yun ay kapatid nung Sim 77, yung tatay nung pinakita ko kanina. Magkapatid yon sa ama. So naipapasa talaga nila yung galing kahit anong hen ang ipares. So ito yan. Ito yung isa sa na-produce natin na grizzle. Okay, so yan, medyo mailap. Papakawalan natin to ng masanay. Yan. So, pakita ko pa sa inyo ibang ibon. So, ito naman out of Sim 77. So, apo na to ni Sim 77. So, yan, grizzle din. So, like what I said, nagde-develop tayo ng grizzle out of Jan Sim. So, sad to say, nakapag-produce tayo ng white pero tinamaan siya ng bulutong. I'm hoping na mag-survive siya. Pero kung hindi, talagang ganun. Magpo-produce na lang ulit tayo ng pure white. Okay? So, ito siya. Ang tatay nito is yung pinakita ko sa iyo kanina, yung may white flight na cock. So ito yung anak niya. Tapos ang nanay niya is out of sure bet na may pasok na Jansen. May pasok na Jansen pala na pag sasama-sama ko na nabubulol pa.
So, Sure Bet. So, lahi ito ni Sure White, Sure King na may pasok na original na Jansen Arendonk na sila Misty. Nakalimutan ko na yung mga pangalan na mga sumikat dati. So, yung Jansen blood niya is original from Jansen Arendonk, and then yung sa cockside naman niya is sa Greek. Yun yung sa nanay niya. So, yung tatay naman niya ngayon is pure Jansim. So, yan. Ito yung lumabas. So, I think kak naman tong isa na to. So, ito naman si Sim 77. Ito yung actual na winner sa combine. So, ito siya. Yan. Ito itsura niya, guys. So, ayan, nagpe-pencil na siya, oh. Actually, pencil na siya talaga. So, yan. So, Sim 77 at 2023. So, lahat na makikita yung ibon ko na may blue, na red like this. Yung clip ring na red, ayan, hindi kita, ayan. So, lahat ng anak niya sa akin, lahat ng lahi niya, may clip na red. Okay? So, yan. Ito si Sim 77. So, papakita ko sa inyo yung kapatid nito. Sayang, wala na dito yung isang Sim 32, kapatid niya sa tatay. Winner at combined winner producer. So, papansin nyo, tatlong magkakapatid yung ginamit natin this year. Pero lahat sila winner, combined winner, producer. So, sana maipasa rin nila yung galing dun sa mga na-breed natin. Okay? Tapos nagpalabas na tayo ng 3/4. So, by next month, magpuproduce na tayo ng 7/8 out of 300 and out of 200. And then, by December, kung hindi gagamitin ni Kuyang Sim, magpuproduce na tayo ng, kumbaga sa manok, ang terminology nila is seed fowl. Kumbaga Xerox copy na nung target mo na ibon na ibinibreed. Okay? Pero hindi siya 100%, but mga around 93 or 92% siguro. So halos puro na nung target na ibon. Okay? Kasi wala naman talagang pure na ibon. Kaya ka lang nagpo-pure. I mean, pag sinabi mong pure yun nung tinarget mo na ibon. Kung ano yung blood composition ng ibon na yun, yun yung tinatry mong ginagaya. Okay? So, hindi natin ito pwedeng pawalan at baka madisgrasya. Okay, so, isa lang din ang napansin ko sa pedigree ng mga original na relax. Pag binasa mo yung history nila, punong-puno sila ng combine winner. So, doon tayo nagka-idea na dapat, pag mag-breed ka, may kukuhanan talaga ng panalo. So, ngayon, yung pinakita ko ngayon, yung kakatapos lang, si Sim 77. Pinaparis naman natin ito ngayon si Creator. Ito naman yung combine winner ni Top Gun Loft. So, since out of combine winner family siya, ngayon papasukan uli natin siya ng combine winner. Tapos yung anak nito, nung kakatapos lang ng Old Bird season, nag-ace pigeon naman. So it means to say, naipapasa talaga yung galing. So, ito naman ang gagamitin natin. So, combine winner sa combine winner ang pagbabanggay natin. And then, yung magiging anak nila, kung may time pa at magagamit pa rin natin si Sim 76, ibabangga natin to kay Sim 76. At yung magiging resulta nila, yun ang pagbabanggain natin. Okay, so yun yung sinasabi ko sa inyo na laging may common denominator. So, yun lang ang base sa obserbasyon ko at sa experience nung kilala ko. So, ganun din ang ginagawa niya. So, kasi nag-try na tayo ng basic breeding, 50-50, padala dun sa OLR. May lumulusot, may nananalo sa club, pero hinahanap mo talaga yung tunay na direksyon sa pagkakalapate. So, yun lang ang sa akin. Wala naman tama mali. Kung hindi nyo gusto, pakinggan nyo lang, palusutin nyo sa kabila. Kung gusto nyo naman, i-absorb nyo lang. Okay, so ito yan. Si Creator ni Top Gun Loft. Si Charlie Pranada. Isa sa pinakamasipag sa Central Valley yan.
Okay, sa member siya ng Mantika Racing Pigeon Club. Okay, ayan oh. Napakagandang hen. Ilang weeks na sa ating nandito to, pero nag-decide ako ipahinga muna siya at saka ayan oh, buong buo na. Ayan oh, buong buo na katawan. Mahirap kasi mag-breed tayo ng mahina katawan at mamanahin lang din ng anak. Okay? So, ayan na. Okay guys, so ito yung last natin na papakitang ibon for today. Sa susunod na araw, papakita ko sa inyo yung mga pinaproject ko. Okay? So kanina pinahapyawan ko kayo sa lahi ni Sim77. Oh, yeah. So ngayon papakita ko sa inyo si Sim76. So meaning to say, si Sim76, Sim77, magkapatid sila. Full sibling nestmate. And yet, parehas silang combined winner. So ito naman si Sim76. Ayan, nagpe-pencil na din siya. Okay, so combined winner naman siya sa 300 miles. Okay, so parehas silang cock, guys. Tapos si Sim32, yung pinakita ko kanina na unang ibon, anak ni Sim32 yon. Oh no, anak pala ni Sim77 yon. Yung pinakita ko kanina na Grizzle, anak ni, ano naman yon, yung unang Grizzle, anak ni, bali apo ni Sim32. Si Sim32 at saka ito magkapatid sa ama. Okay, pero si Sim32 actually winner din. Hindi siya nag-combine winner, pero nung ginamit siya sa breeding, nag-produce siya ng combine winner. So, sa mga naghahanap talaga ng relax, original family ng relax, I think kay Kuyang Sim lang talaga kayo makakakita. Kay Sim Tejadillo at saka dito sa bahay. Pero syempre hindi natin i-out yun dahil pinaproject pa natin. Okay, so yan. So ito si Sim77. Tingnan natin kung magkakaroon ng karugtong yung history ni Sim77 by November. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kung magkakaroon. Kung hindi, talagang ganun. Pero may ginagawa tayong project na malaki para sa kanya. So far, kung tatanungin niyo ako sa lahi niya na nandito, meron na akong mga 3/4 na anak niya. Pinapagulang ko lang, babalik ko sa kanya para maging 7/8. And then after that, kung di ako nagkakamali, ang susunod na ron ay 15/16. Sa terminology na nagmamanok, seed fall na yon. Okay? So hanggang dito na lang muna at masyado nang mahaba. Okay guys, so masyado nang mahaba yung video natin. Tsaka pakita ko sa inyo, gumagamit din kami ng incubator dito. Ayan o. So kung papansin nyo, may incubator ko, may mga nakalagay na itlog. So paano ginagawa natin pagka mga 3 days na lang mapipisa na, tsaka ako nililipat. So for now, nakalagay lang sa kanila mga fake eggs. Okay? Why? Kasi mas consistent yung, syempre yung init nito, yung humidity niya mas consistent kumpara today. Kasi kumisan yung ibon pag sobrang init tumatayo din. So hindi maganda. Okay, so shout out kay Aisley Abuel. Siya yung nag-request ng video natin para sa kalapati natin. Marami pa tayong updates pero medyo busy lang. Kita nyo tayo sunog na sunog. Dahil may mga project yung master namin sa lodge na sinusuportahan natin. Okay, so yan ang update natin for today. Na blanco tayo kasi may iniisip na naman tayong project na dapat. Okay, so kung mapapansin nyo, so nagpo-project din tayo kahit may project tayo somewhere. Syempre, yung maintenance din ng bahay natin, inaasikaso natin. Tapos maintenance nito. So, yan. Imagine that. Every single day, binabacuum natin yan. So, mamayang gabi, makikita nyo malinis na naman yan. The next day, ganyan na naman. So, masarap mag-hobby ng ibon, pero matrabaho, guys. Rewarding naman pagka nag-run kayo ng race. Siyempre, it's all about yung recognition nyo na natanggap. Dahil unang-una, nai-apply nyo yung diskarte nyo. And then, lalo na yung feeding, training. So, yan.
Tapos ito, nalinis na rin to. Tapos sinil na rin natin. Tsaka ito. Ito yan, sinil din natin yan. Okay, tapos meron tayong alisin na rubberized na sealant kasi i-reinforce naman natin ng concrete na sealant para mas magandang tingnan. Okay, so ayan. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout kay AR17 ng Sacramento. Okay, tsaka kay Randolph Kitonzo, kay Paps Bernardo. Tsaka sa grupo ng Tambayan. Mga kalapatids. Jubilay Jao, Charlie Pranada, Simti Hadilio, Jay Chulani, Rodelio Costales, Jesse Gutierrez, Oscar Barikawa, Paul Culiado, Paul De La Cruz, Yucario Malvar, Jubilay Jao, sa inyong lahat. Noel Espiritu, yan, Sherwin Robles. So, kung may nakalimutan tayo, shout sa inyo lahat. Pagod na tayo guys. Bukas naman. Okay, alam niyo na, rak-rakan na.